Akong gusto i-welcome ang tanan nga naa dinhi kauban nato karong buntag. Join sa ato ang offline service o sa atong mga igsuon nga nag-join sa atong online service. Ayawin tawag kalimot, i-share ang ato ang Facebook live streaming aron daghan ang mga kasing-kasing ang mapugsan sa pulong sa Ginoo. So we are still in our journey in the book of Romans, and we have done transacting chapter 1 and chapter 2 2 weeks ago, and today we'll be investigating Romans chapter 3 verses 1 up to 19. Daghan-daghan siya nga mga bersikulo, pero I will not be reading all of this tungod kay wala na ko'y panahon sa pagbasa ni ining tanan. Okay, so in this particular passage, Paul is bringing us into the courtroom, no? Dito sa husgado. Si Pablo nagstand as the prosecuting attorney, og ang mga Hudyo og ang mga Hintil sila ang defendant attorney. Sumurag na ata karon sa courtroom, nata sa husgado. So ang dili kayo makasabot sa mga terminology nga akong paggagamiton, but ipasabot dili mo abogado. Ang mga abogado, by the way, mga bright na nga tao. So kung dili ka abogado, but ipasabot, so pugsa inyong kaugalingon nga makasabot sa term nga akong paggagamiton karon aron ignon mong abogado, aron ignon mong bright nga mga tao. Okay, so in this particular kining subjects nga atong gituki na, no, from chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Sa chapter 1 and chapter 2, gusto mangayo og spiritual exemption ang mga Hintil. They wanted to make this their case. Sabi nila, ingon sila nga, Paul, we are exempted with the wrath of God. We are exempted sa judgment sa Ginoo because we are innocent. And the Jews also wanted to submit their case. They want also spiritual exemption. But Paul made a strong statement, ingon siya, no one is under spiritual exemption. No one. Because all men are under spiritual condemnation. Nobody is exempted because all of us are condemned. Walay matarong, tanan, makasasala. Kung mangutana ko sa inyo, kinsay matarong? Wala. No one. Kinsay makasasala? Tanan. Walay exempted. So, muna ang gusto i-submit ni Paul sa mga Hudyo ug sa mga Hintil. Now, our text today is found in Romans chapter 3 verse 10. This is our main text for today's preaching. Romans chapter 3 verse 1 verse 10. As it is written, none is righteous, not even one. Okay, so Paul made a strong statement. Walay matarong bisan isa atubangan sa Ginoo. Ang mga Hintil nakasala, ang mga Hudyo nakasala, ang tanang tao nakasalaan. By the way, wala lang nakasala ang tao. Ang tao na ulipon sa sala. Subuti pa sabot, wala kay katakos nga imuhang pakiglabanan or imong pakigbisugan ang sala before you came to Christ. So, imong busing atong amo ang sala before we came to Christ. So, muni ang gusto ipasabot ni Pablo sa mga Hudyo o sa mga Hintil nga kitang tanan makasasala. Pero ang Hintil, dili sila makadawat. Dili sila makadawat nga under sila sa paghukom sa Ginoo, under sila sa kapungot sa Ginoo. Ang mga Hudyo sa samang paagi, dili sila makadawat nga they will be judged by God. Ang ang message karong buntag will be divided into two. The first part will be the objections. Because again, we are in the courtroom. And Paul, as the prosecuting attorney, ingon siya nga, kitang tanan nakasala. And the Gentiles wanted to make their case. No, we object. And I don't know if that objection will be overruled or that objection will be sustained. Let us all find out. Okay. Our first point this morning, the objections.
Unsa ba ang ilang mga objections against Paul statement that all of us are sinners? Okay. Nakita nato dito sa chapter 1, verse 18 to 20, ang mga hintil nagsubmit sa ilang objection. Ingon sila that we will be exempted with the wrath of God, will be exempted with the judgment of God because we are innocent. We are ignorant. O gitubag nato na dito sa chapter 1, verse 18 to 20, nga walay inosente. Ang tao maimpierno dili tungod kay inosente siya. Ang tao maimpierno dili kay ignorante siya. Ang tao maimpierno tungod kay gidinay niya nga dunay Dios. Kay nagpadayag na ang Dios sa iyang konsensya og sa iyang mga binuhat. Nakalimot na mo no. Again, nagpadayag na ang Ginoo, muning gitawag natog general revelation. Pag sinabing general revelation, it is in our conscience and it is in the creation of God. O labot pa, nagpadayag pagid ang Dios sa gitawag natog special revelation. Ang anak mismo miani sa yuta, the living word and the written word. Nagpadayag siya ngadto sa mga Hudiyo. So bulahan ang mga Hudiyo. Kay wala lang siya nagpadayag sa iyang mga creation, wala lang nagpadayag ang Ginoo sa iyang konsensya, apan miadto gid siya sa iyang mga piniling katawhan, ang mga Hudiyo. As a living word and as a written word. Now, karong buntag in chapter 3, Paul wanted to answer the objections nga gibato sa iya sa mga Hudiyo. Unsa kaya ning mga objections sa mga Hudiyo? Okay, objection number 1. Because again, the Jews wanted to submit their exemption. So Paul, we are exempted with the wrath of God. We are exempted with the judgment of God. Because of our Jewishness. Tama ba? Jewishness. Ingon si Pablo, no. Your Jewishness will not vaccinize you, will not immunize you from the wrath of God. It will not vaccinize you from the judgment of God. Atong una-una usahay no nga exempted man ta, kay nagasibba naman ta. Murag usahay na patay pagka-Hudiyo usahay ba? Di nga nang katapan nimo na pay pagka-Hudiyo. Usahay moingon ta ba nga kanang matarong na ta. Pero again, atubangan sa Ginoo kitang tanan makasasala. Okay, let us try to look at unsa ang mga objections sa mga Hudiyo. Objection number 1 in verse 1. Okay, so ilang objection, what about the Jews? Ingon si Pablo, nga ang tanan nakasasala. Ingon ang makasasala, ingon ang mga Hudiyo, no. What about us? What about the Jews? We are the chosen people of God. We are the special people of God. Why are you accusing us that kami po makasasala? So muna ilang objection. It is found in verse number 1. Then what advantage has the Jew, or what is the value of our circumcision? So muna ang gisubmit sa mga Hudiyo. Paul, kung tama ang imong giingon nga ang tanan tao nakasala, nga ang tanang tao ulipon sa sala, unsa may kapuslanan sa among pagkahudiyo? Unsa may kapuslanan sa among pagkatinuli? So muni ang ilahang gisubmit nga objection kang Paul. Dili nila madawat nga sila hukman sa Ginoo. Di agree ngayon sila nga ang mga hintil tinuod, nakasala sila, makasasala sila. Pero kami mga Hudiyo tinuod nakasala mi, pero dili mi sama nila. Hello somebody. Sa ingon na po no? Tinuod man. Mamakak man ko, pero lahi ra gud atong pagpamakak niya. Tinuod man, makapangawat man ko, pero lahi ra gud atong pagpangawat nila. Hello somebody. Usay murotag mga Hudiyo. They wanted to file their case, ing sila nga tinuod, we are sinner but we are less evil than the Gentiles. Tinuod mga dautan mi, pero mas dautan na sila. And we believe nga sila ang ngayang silutan sa Ginoo, pero kami exempted because we are the Jew. Pinili na, tinuli pa. So muni lang gusto ipaabot kang Pablo. And that is, I think, a very good question. I think that is a logical question. Tinuno, gipili ang mga Hudiyo, walay question. Special ang mga Hudiyo, walay question.
Tinuli ang mga Hudyo, walay question, because ang pagkatinuli nila, that is sign that they are under the covenant with Abraham. Nga ang saad sa Ginoo kang Abraham ilahang maangkon. Kung tinuli ka, buti pasabot, you will be an equal heir of Abraham with the promise of God. Tinuod special sila. Tinuod pinili sila. So, dunay point ang ilang argument. Paul, kung ingon ka ang tanang tao hukman sa Ginoo, siguro sila hukman sa Ginoo. Tinuod nakasalami pero dili mi hukman sa Ginoo sama sa paghukom sa ila. Hello somebody? Pwede. Nay point sila. Nay point, tama? And I believe nga si Paul siguro nagsakit pa yung ulo, tama, no? Okay, now let us see the answer of Paul in verse number 2. In verse 2, ingon siya, much in every way. Sa rin ang utana sila, unsabay amo ang advantage of being a Jew. Unsay kapuslanan sa among pagkatinuli. Ingon si Pablo, daghan kaayo. Much in every way, daghan kaayo. To begin with, the Jews were entrusted with the oracles of God. These oracles of God, it speak about the law. The 10 Commandments. Ingon siya, number 1, the chief advantage of the Jew against Gentiles is because God entrusted you the law. Ang mga hintil wala nakabalo sa balaod, ang mga Hudyo nakabalo sa balaod. Now, if you have time, again, I would like to challenge everyone, kabalo man tanga nga atong series of teaching nasa Book of Romans. So, kung pwede unta, advanced reading na mo. Advanced reading na mo. Kaya naman ta sa Book of Romans, so please read the Book of Romans. Okay, so, basahon ninyo ang Romans chapter 9, verse 4 to 5. Dili na nako ni basahon. Dito makita ninyo ang mga advantages sa mga Hudyo sa ubang tao. Okay, I will cite some advantages of the Jews from others. Una, gipili sila sa Ginoo. So sila lang ang nasod nga gipili sa Dios. With all other nations, gihandpik sila sa Ginoo, gipili sila sa Ginoo. Ikaduha, nakakita sila sa milagro sa Ginoo. Sa diyang uban-uban nila ang Ginoo dito sa wilderness, ang Dios nagpadayag as a pillar of clouds and as a pillar of fire. Nasinati nila ang presensya sa Ginoo, nasinati nila ang milagro sa Ginoo. Another one, sila lang ang dunay saad nga gikan sa Dios. Dunay Noahic covenant, dunay Abrahamic covenant, dunay Davidic covenant. Daghang mga saad, although dunay gitawag natog general promises nga para sa tanan. Pero ang Dios dunay special nga promise sa mga Hudyo. So if you are a Jew today, kung ikaw usa ka Hudyo, you must be proud of. So dapat doon kay garbo because you are special. Lahi mo nga kaliwat sa mga hintil. So muning ingon ni Pablo, daghan kaayo. And another one, kamulang ang gitagaan sa Dios o kanang katakos to perform the priesthood services. So gikan sa ila ang kanang mga kadugo sa mga pari. Walay pari nga gikan sa mga hintil. Kabaluta nga inheritance ang pagkapari o ang pagkapari gihatag lang sa Ginoo nga privilege ngadto sa mga Hudyo. Sa mga Libita. Nga they will be standing there in behalf of men paingon sa Ginoo. So daghang sila mga advantages. And then gidugangan pag ni Pablo siya nga the chief advantage that you have against the Gentiles is because God entrusted you the law. God entrusted you the word. Igsoon kabaluta nga bisan tinuod na ang balaod sa mga Hudyo, pero ang balaod dili makaluwas sa mga Hudyo. Bisag imo pa nang gakson ang balaod, bisag imo pa nang memorizeon ang balaod, bisag imo pa nang basahon ang balaod, bisag makadungog ka pa sa balaod, kung dili nimo sundon tumanon ang naa sa balaod, it will not give you an advantage against the Gentiles. Hello somebody? Bisang pag naatay Bible, kung dili nato sundon, bisag magbasa tag Bible, bisag mag-memorize tag bersikulo sa Bible. Pero kung dili nato sundon, dili nato tumanon, dili nato buhaton, ang gisulti sa pulong sa Ginoo, unsa bay kalainan nato sa mga taong nagbasa sa Bible ug sa wala nagbasa sa Bible? May kalainan ba? May kalainan ba? Nothing.
Walay kalainan. Kung nagbasa ka lang din wa nimo gituman, what benefit do you have? Might be you will be informed, but you will not be transformed. Might be maka-gain ka og information, but it will not give you transformation. Hello, somebody? Sumunig ni Pablo nga, dako kayong advantage ang inyong pagkahudiyo compare sa mga hintil. Igsoon, unsa may advantage nimo nga nasa simbahan o sa atong taong wala sa simbahan? Daghan kaayo. Number 1, nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Number 2, nakabasa ka sa pulong sa Ginoo. Naka-fellowship ka sa imong isig ka Kristohanon. Hello, somebody? Compare atong wala dinhi sa simbahan, daghan kayo. Pero, kung ang atong nadunggan dinhi sulod sa simbahan, kung ang atong nabasa dinhi sulod sa simbahan, kung ang atong nakatunan dinhi sulod sa simbahan, kung wala nato gibuhat, unsa bay kalainan nato atong wala nagasimba? Hello, somebody? Please answer me. What difference do we have, those people nga wala sa simbahan? Wala. Because the only difference nga mag-separate sa ato atong mga taong wala sa simbahan o atong mga taong sa simbahan, tungod kay nakadungog ka sa pulong sa Ginoo ug buhaton nimo ang pulong sa Ginoo, then it will make you different from them. Can you say amen? So, there's no advantage if we don't take the advantage of the advantage. Hello, somebody? Walay kalainan. So, muna kayo ni Pablo, pero kung inyong buhaton, kung inyong tuman, kung inyong sundon ang balaod, you will find eternal life. Ingon ni Pablo, you will find eternal life. Munang advantage kay mo, kay kabalo mo sa inyong sundon, kabalo mo sa inyong buhaton. Ang mga hintil wala na kabalo. Not until nga sa dihang gidinay sa mga Hudiyo ang pulong sa Dios. Not until nga gisalikway sa Ginoo ang living word o ang written word. Mutong ang kaluwasan gihatag ngadto sa mga hintil. Kaya nga naman, may balibad ang mga Hudiyo. Not until that time. Pero sa una, wagi kabang kaagan ang mga hintil, mga igsoon. Who is God? What is God? Walay kabang kaagan. What is church? That was only sa diyang nagawali na si Pablo ngadto sa mga hintil. Okay, now, muna ang gusto ipaabot ni Pablo ngadto sa ila. Now, isipon na lang nato nga kitang tanan naa sa usa ka island. Example, illustration. We are in a certain island, and then ang island puno kayo sa mabangis nga mga hayop. And the only way to escape from that island is through a small bridge. But there is a problem, because to find out where that bridge is, you need to have a map. Example, kitang tanan diri naata sa island. Then, naay daghang mabangis nga hayop. It is only a moment of time, tama ba? Nga makauntas sa mga bangis nga hayop. And the only way to escape from that island is to find that bridge. Pangitao nato tong tulay. Pero ang problema, dili nato makita ang tulay kung wala tay mapa. But there is good news. Ngano man? Kay sa atong tanan, dunay gitagag isa ka mapa. Dunay nakabalo asa ang mapa, ako. Now the question is, unsay kalainan nako sa inyo? Unsay advantage nako sa inyo? Dako kayo. Kamo wala mo'y chance nga maluwas. Ako dako kay kog chance nga maluwas. Can you say amen? Can you say amen? Dako kog chance nga makita nako ang tulay because I have the map. But the problem of the Jews nga naman, ang mapa dili makaluwas sa mga Hudiyo. Ang tulay mo ay makaluwas sa mga Hudiyo. Pero instead nga simbahon ang tulay, ang mapa ilang gisimba. Instead nga simbahon si Kristo, ang ilang gisimba ang pulong ni Kristo. Ang balaod. Then the question, unsay kalainan nila sa mga hintil? Wala. Kay wala man nila gituman, gibuhat ang naas sa balaod. Can you say amen? Pero if they take the advantage of the advantage, they are so advantageous against the Gentiles.
Dako kayog tsansa nga makakaplag sila kang Kristo kay naa sa ila ang balaod. Can you say amen? Okay na sabdan? Igsuon, dako kayog advantage ang pagsimba kada Domingo. Dako kayo kalainan ang taong hinimba sa dili taas at dili hinimba. Dako kayo kalainan ang taong hingampo sa taong dili mainampuon. Dako kayog diferensya ang taong maginhatagon sa taong dili maginhatagon. Dako kayog diferensya ang taong kanang himasa sa pulong sa Ginoo sa taong dili himasa sa pulong sa Ginoo. But again, only and only if kung imong tumanon ang gibuhat o ang imong nabasa gikan sa pulong sa Ginoo. Can you say amen? Ato daw sugatog palakpak ang Dios. Okay, so the judge made his decision, ingon siya, objection overruled. Wala gi-grant sa judge ang objection number 1. Kaya na-prove ni Pauling siya nga, dako kay objection, dako kayo advantage. Pero, again, ang tanan makasasala. Kaya nga naman, wala ninyo gituman ang naa sa balaod nga gihatag sa Ginoo sa inyo. Instead nga si Kristo ang inyong simbahon, ang katong mapa mo oy schoolmaster. Salamat kang Pastora Jane. Ang schoolmaster di ay, we thought in the seminary, no, nakadungog may ani sa seminary. Dito na ako na-learn ang word nga schoolmaster. Ang balaod mo ra siya schoolmaster. Ang schoolmaster dili nimo makita sa simbahan, sa eskwelahan. Sa unang panahon, ang schoolmaster they are just an ordinary person nga gitahasan sila sa mga ginikanan sa bata nga iandamon ang bata sa pag-eskwela ngadto sa gawas. So naa pa siya sa iyang panimalay, parents are preparing their children using schoolmaster. And then pag ready na ang bata tudluan, ilan ang i-endorse dito sa eskwelahan. Sumurag ingon ana ang balaod. Ingon ana ang law nga gihatag sa Ginoo sa mga Hudiyo. Nga ang balaod nag-serve as a schoolmaster sa mga Hudiyo. Aron sa diyang ready na ang mga Hudiyo nga mudawat kang Kristo, i-introduce na sa mga Hudiyo si Kristo. Indeed, gi-introduce si Jesus Christ ngadto sa mga Hudiyo, pero ang mga Hudiyo wala mudawat kang Kristo. Sumoto nga ang kaluwasan miliko ngadto sa mga Hintil. Okay, objection number 2. Okay, what is the objection? What is objection number 2 sa mga Hudyo? It is found in verse 3. Okay, what about God's promise to the Jews? Number 1, what about the Jews? Objection overruled. Objection number 2, what about God's promise to the Jews, Paul? Unsaon na itong saad sa Ginoo sa mga Hudyo? Kalimtan na lang to sa Ginoo? Di ba nagsaad ang Ginoo sa mga nasod sa Israel nga panalanginan niya ang Israel? Unsaon mo lang to yung saad? Okay, so in verse 3, ingon sila, what if some were unfaithful? Does their faithlessness nullify the faithfulness of God? Wow. Very intellectual objection. Ingon ang mga Hudyo na pod, unsaon na lang tog saad sa Ginoo sa amo? Dawbi, kung ang mga Hudyo dili tanan mutuo kang Kristo, buot ba ipasabot nga dili pod tumanon sa Ginoo ang iyang saad ngadto sa Israel, ngadto sa mga dili mutuo niya? Hinumdumi Paul nga nagsaad ba ang Ginoo sa tanang Israel? Wow. Tama pod no. So may buhaton sa Ginoo atong dili mutuman. Iya bang tumanon ang iyang saad sa ila? Paul, answer us. Siguro, nagsakit na siguro ang ulo ni Paul po dani ba? Tama po, no? Kinsa ba ang tumanan sa Ginoo sa iyang saad? Ang katurabang mga matinud-anon nga mga Hudyo? Ang katong dili matinud-anon nga Hudyo, buti pasabot, dili niya tumanon ang iyang saad? Okay. Mo ni ang gisulti ni Paul sa verse 16 sa chapter 1. Ingon siya, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Muni ilang nagsakit ang ulo sa mga Hudyo. To one who believes, to the Jew first.
Diingon sila nga, Paul, kung tama ang imong giingon. Nga tumanon lang sa Ginoo ang yang saad ni atong mga nituo. What about katong wala nituo? Dili ba tumanon sa Ginoo ang yang mga saad? Buti pasabot, unfaithful ang Dios. Wow. Tama mo no. Bakakon ang Ginoo. Unsang klase ng ebanghelyo ang imong giwali, Paul? It contradicts with the faithfulness of God. Nga ang iyang luwason lang katong mga muto. How about katong dili mo tuo? Buti pasabot, dili tumanon sa Ginoo ang yang saad sa mga Israel? Sa Israelita? Wow. Okay, unsa kaya ang tubag ni Pablo? Ingon si Pablo in chapter 3 verse 4, by no means. It is a strong statement. Ingon siya nga, God forbid. Ang Dios matinud-anon. Walay saad ang Dios nga dili niya tumanon. Muning strong statement ni Paul. Dili. Matinud-anon ang Dios. Ingon siya, let God be true, though everyone were liar. Bisat ang tanang tao sa tibok kalibutan mamakak, pero ang Dios dili og dili gyud bisan kanus mamakak. Muning ingon ni Pablo, dili mamakak ang Ginoo. Sigurado ko nga tumanon niya ang iyang saad kaninyo. Walay gisaad ang Dios kaninyo nga dili mahitabo. Muning ingon ni Pablo sa mga Hudiyo. Okay, now, how are we going to reconcile this one? Ingon si Pablo kaganina kay luwason lang katong mga mituo. Ang di mo to, dili maluwas. Nya ingon na po siya nga dili oy, tanang paghukom, tanang gisaad sa Ginoo sa inyo tumanon sa Ginoo. How are we going to reconcile this one? If I will ask you the question, unsay mahitabo atong mga Hudyo nga dili mo tuo? Buti ba basabot dili pud tubanon sa Ginoo yang saad sa ila kay wa sila nituman, wala sila nituo kang Kristo. Buti pa sabot bakakon ang Ginoo. Okay, ang answer ani makita nato sa chapter 11. Chapter 11 verse 25 to 26, dili na nako ni agyan sa akong wali, no, later tungod kay na-discuss man nato dinhi. Okay. Ingon siya sa Romans chapter 11 verse 25 to 26, lest you be wise in your own sight. I do not want you to be ignorant. So ingon si Pablo nga di ko gusto nga mahimong inosente, ignorante. About nining usa ka misteryo mga igsoon. Ingon siya, a partial hardening. Everybody say partial. Okay? A partial hardening has come upon Israel. So, sa ubang translation, a partial blindness. Nakita ninyo? Ang Dios, gipagahi niya ang kasing-kasing sa mga Hudyo. Ang Dios, gibutahan niya ang mata sa pagtuo sa mga Hudyo. Sa diyang ilang gidinay si Kristo, God give them punishment and consequences. God give them blindness of faith. God hardened their hearts partially. Nakita niyo? So, igsoon nganong magwali ka karon sa mga Hudyo, gahi kay sila mo dawat because of this. Gipagahi sa Ginoo ang ilang mga kasing-kasing. Gipagahi sa Ginoo ang ilang pagtuo. Partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Unsa daw? Gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga Hudyo hangtod nga ang mga hintil mga luwas. Nakita niyo? Nakita niyo? Of course, wala niyo nakita kaya namo din na. Ingon siya, hangtod nga, doon na pa'y hintil nga dili maluwas. Again, it doesn't mean nga ang tanang hintil maluwas, ha? Buti pasabot, katong angayang luwason maluwas. So, buti pasabot, nga hangtod maluwas ang kinahanglan luwason sa mga hintil, ang kagahi sa kasing-kasing sa mga Hudyo di pakuhaon sa Ginoo. But after the last Gentiles that needed to be saved will be saved, God will take away the blindness of Israel. Can you say amen? Nakuha niyo? Okay, now, ingon si Paul, ang inyong pagkabutas sa Ebanghelyo, it's temporary. Ang inyong pagkabutas sa Ebanghelyo, it's not forever. There is a point of time nga God will remove that blindness, that God will remove that hardening in your heart. Pero ingon siya, there is a condition, until the last Gentile. So, igsoon, sa unang panahon, ang kaluwasan nakafocus sa mga Hudyo.
Pero sa dihang ilang gidinay ang kaluwasan, sa dihang ilang gidinay si Kristo, ang kaluwasan miliko ngadto sa mga hintil. Now, sa diyang miliko sa mga hintil ang kaluwasan, gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni ining mga Hudiyo. Nga naman, hang aron dili sila mo respond sa gospel. Nakita ninyo ang programa sa Ginoo? Aron, maluwas sa ang tanang mga hintil sa diyang, maluwas ang tanang mga hintil, aya pakuhaon sa Ginoo ang kasing-kasing, o ang katigas sa kasing-kasing sa mga Hudiyo. Okay, kanus aman ni mahitabo, Pastor, kining the fullness of the Gentiles. I believe this will happen in the rapture of the church. We believe that the church is composed of the many Gentiles. Sa diyang sagaw na sa Ginoo ang iglesia, sa diyang kuhaw na sa Ginoo ang iglesia, di ba? Dunay gitawag natong tribulation. At that moment, kuhaon po sa Ginoo ang katigas sa kasing-kasing sa mga Hudiyo. At that time, dagag mga Hudiyo ang mga luwas. O anang panahon na sila na po ang gamiton sa Ginoo nga mensahero sa ebanghelyo sa Dios. Can you say amen? Nakuha ninyo ang connection? So mahitabo gihapon ang disenyo sa Ginoo, ang plano sa Ginoo nga ang mga Hudiyo magmantala sa iyang mga pulong. Pero dito na mahitabo sa rapture sa church. Okay, basahon nato in verse 26. And in this way, all Israel will be saved. The problem of this word is this word all. The problem of this phrase is this word all. Wow! Luwason, tanan! Nga mga Hudiyo? Hello, somebody. Tanan daw. What do you think? Bisa katong dili mo tuo nga mga Hudiyo, Pastor? Paano itong namatay karon, no? Nga wala pa muduol kang Kristo. All man daw ang giuni Pablo, all Israel will be saved. So, we'll be reconciling this one. Kung sa pagid Pablo, naglibog na minimo. Ingon si Pablo, this word all means all the nation. It's not all the Israelite people. All the nation of Israel will be saved. But yet again, maluwas katong mutuo og mudawat lamang kang Kristo. Pero kuhao na sa Ginoo ang tanang kagahi sa kasing-kasing sa mga Hudiyo. And salvation will come to the Jews, to all the nation of Israel, but only to those who will believe Him and receive Him. Nga naman, because we are always consistent, nga gitagaan tag free will sa Ginoo to decide to receive Him or not. Dili pwede i-violate sa Ginoo ang gasa niya sa tao, this gift of choice. Can you say amen? Okay, again, ingon si Pablo, mahitabo ang tanang gisaad sa Ginoo, luwason mo sa Ginoo, pero ayaw kalimti, ang katulamang mutuo ug mudawat kang Kristo. The gospel is always the gospel. It will not change. So Romans 1:16, it is the power of God to save man, those who will believe, to the Jew first and to the Gentiles. Okay, now, that is objection number 2. So, ingon si Pablo, dili, tumanon sa Ginoo ang tanan niyang saad sa inyo. Pero again, kato lamang mutuog mudawat ng Kristo. Objection number 3, it is found in verse 3. Okay, what about the Jews? What about God's promise to the Jews? Ikatulo, what about God's goodness? Asa ng pagkamayo sa Ginoo kung inana ang Ginoo kung hukman niya ang tao? Nala, grabe sila, no? Grabe sila, oh. Ingon mo, mayo ng Ginoo nga imong giwali, Pablo. Ingon ka, Paul, kay maayo ang Dios. Why? He will judge the sinner. Where is His goodness? Where is His mercy? Sumuni ang argument sa mga Hudiyo in verse 5. But if our unrighteousness serves to show the righteousness of God, what shall we say? That God is unrighteous? To inflict wrath on us, I speak in a human way. Okay, unsa na po yung argument sa mga Hudiyo, ingon sila. Kung ang akong pagkamakasasala, kung ang akong sala, nagpadayag sa pagkamatarong sa Ginoo, buti pasabot, being bad, make God good. Muni lang yun. Kung ang akong pagkadautan, mag-impose,
mag-show sa pagkamatarong sa Ginoo, then it's good. Din nga nung hukman man niya ang makasasala, kung nga akong pagkamakasasala, magpaila-ila na yun sa Ginoo nga siya matarong nga Dios, then why He will judge sinners? Kita ninyo? Ilang argument? Kung ang akong sala, makapakita sa pagka-perfect sa Ginoo, then it's good. Din nga nung hukman man sa Ginoo ang tao, magpasalamat pa ganin siya sa tao, kaya at least ang akong sala nagpakita sa iya nga siya balaan. Wow. Did you see the argument? Being bad make God good. Muni lang giingon. Okay, unsay giingon ni Pablo in verse number 6. Verse number 6. By no means. Dili mausab ang grasya, ang kamaayo, ang kaluoy sa Dios. For then how God could judge the world. Ingon si Pablo, kung dili pa maayo ang Ginoo, if God is not just, He will not qualify to judge the world. Ingon si Paul, I am consistent, I still believe that God's goodness will be shown in His judgment. Kung hukman man niya ang sala, tungod kay matarong ang Ginoo. How can He judge the world if He is not good? How can He judge the world if He is not just? Kaya kung dili siya makatarunganon nga Dios, wala siya katakus. He will not qualify to become our judge. Pero nagatuo ko nga matarong ang Dios, balaan ang Dios, ug ang iyang paghukom sa tao is part of His goodness. It's part of His love. It's part of His mercy. It's part of His justice. Muni ang giingon ni Pablo ngadto sa ilaha. So all of those objections has been overruled by the judge. Walay objection that has been sustained. Now the second part of my message is, what to be the conclusion of Paul? The conclusion. All men are guilty. Hudiyo, nakasala. Ang mga moralis sa chapter 2, nakasala. Katong mga maayong tao, mga reliyosong tao. Sa chapter 3, ang mga Hudiyo, giprove po ni Pablo, nakasala. Ang tanang tao, makasasala. All of us, guilty as charged. So, ana nang kwan, kanang so tawag na, gavel ba na tawag na? All men are guilty. Ahilom na kayo, wala na yung nag-object. Ganina, object pa. Ang mga engineer, no, objection. Dili mi guilty, anak. Innocent mi. Gianswer na ni Pablo. Hilom na kayo ang court during this time. Sadyang midokdok na ang hukmanan. All men, you are guilty as charged. Wala na'y naglakas loob nga mag-object sa gisulti ni Paul. Okay, now, Paul is teaching us the universality of sin. That no one is righteous, not even one. It infected the human race. Sa dihang midungaw ang Ginoo sa langit, no one is righteous. Wala siya'y nakita nga matarong. Kaganina ingon ang mga Hudiyo, ay sa Paul, wa kay ko kasabot sa imong gisulti Paul. Usa imong gingon? Wala jud, bisag isa wala jud. Wala jud. Grabe naman sa na Paul oy. Imposible ba nagwala jud? Wala jud lagi. Wala jud matarong bisag isa, wala. Ingon ang Bible, wala. Sa Japan wala gid Paul? Wala. Sa US wala jud matarong. Sa Davao wala. Sa eskwelahan wala. Sa monastery na matarong? Wala. Sa simbahan na matarong? Wala. Everybody say wala. Muna ingon ni Pastora last Wednesday, katong nananaw sa online, nagtatak sa akong kasing-kasing. Usahay mo ingon ta nga maayo gining tawhana ba? Igsoon, mali ka kay way taong maayo, ang Dios lang ang maayo kanyo sa amen.
Dili siya maayo, less evil lang siya. Daotan siya pero gamay-gamay lang, mangud lang gamay ang iyang pagkadaotan nimo. He might be less evil, but he is not good. Can you say amen? Kaya walay taong matarong. Ingon ang Biblia. No one is righteous. The word righteousness, it means the standard of God. Sa diyang midungaw ang Dios sa langit, nakita niya wala gyud ni pasar sa standard sa Ginoo. Sa di standard sa Ginoo, pastor? Sa di standard sa Ginoo? Unsa ka maayo ang maayo sa Ginoo? Unsa ka maginhatagon ang paghatag sa Ginoo? Unsa standard sa Ginoo sa paghatag? Hello, somebody. Unsa standard sa Ginoo sa pagkabalaan? Let me help you. In 1 Peter it says, "Be holy, for I am holy." God's standard is perfection. Hello, somebody. It's bad news. God's standard is perfection. Sa una, karon og sumabot, it will never change. Now, tell me, doon na ba mo qualify nga tao sa standard sa Ginoo? And that is why Paul says, no one is righteous. Grabe naman sana, Pastor, sakita ba na? Yes. Unsay kalainan ni Pablo ug ni Hitler? What is the difference between Paul and Hitler? Unsay kalainan nila? Lawyer na si Paul? Si Hitler? Unsay kalainan ni Hitler ug ni Paul? Parehas na killer? Unsay kalainan nila? Si Paul matarong naman. Si Hitler dautan man. Tinuod mo? Unsay kalainan nila? Wala. Paul, just like Hitler, he was a sinner. Unsay kalainan ni Mother Teresa kay Saddam Hussein? Napay kalainan? Babae siya. Babae pero makasasala. Babae, lalaki, makasasala. Anak, mama, ginikanan, makasasala. Pastor, membro, makasasala. Tanan, makasasala. It's kanang strong statement. Og natandog kayo ang garbo sa mga Hudiyo. Grabe naman sa Paul. Tinuod nakasala mi. Pero ayaw mag-ikumpara sa mga hintil. Grabe na sila, kay wala kailag Dios. Nakailabi aming Dios. Ingon sa Pablo, no, tanan ta makasasala. Ayaw mo kalibot ka Hudiyo ba ako? Giapil na ako akong kaugalingon. Dili madawat sa mga Hudiyo nga sila tawgon pong makasasala. Tinuod makasasala mi, pero mas grabe na mga hintil. Inanin lang mga igsoon para masabtan nato. Kung naa ka sa kanang daplin sa baybayon, sa diyang mo kanang mutabok ta sa samal, no? Dito pa ka sa tabok, makita na nimo ang samal, tama ba? Then ma-identify nimo ang dagko nga building, tagas nga building sa mga mugbo nga building, tama ba? Tama? So bisag napaka sa layo kayo, napaka dito sa tabok, pero makita nimo tong taas, gamay, pinakagamay, napogi gamay-gamay, napogi dako, naitambok nga building, di ba? Pero kung doa ka sa langit, kung nagsakay kag eroplano, if I will ask you, asa diya ang building nga taas ug mubo? Ma-identify nimo dili? Ngano man? Kung naa ka sa taas, all of them are flat. Flat lang, di mo makita ang height. Igsoon, the difference is the perspective. In horizontal perspective, you will identify, mas daotan ning tawhanan ni. Pero when God looks at us from heaven, in His perspective, no one is righteous, not even one. Hello, somebody. Kung kita tao mo lantaw, makaingon tabulahan ning tawhanan ni, kay mas maayo pa, kaysa kang brother, igsoon. That's the good news. That's the bad news. That's the bad news. Why? Because our standard is not based on man. Our standard is based on God's perfection.
Okay lang unta kong tao, no? Kay makayong tangat. Napag tinuod man ko bakakon pastor, pero napag mas bakakon ako eh. Tinuod na. Pero unsaon mga atong standard dili man ang tao. Ang atong standard ang Ginoo man. So kitang tanan atubangan sa Dios mga bakakon. Can you say amen? Wow. God says, "Be holy, for I am holy." Pastor, murag kung muna ang standard sa Ginoo, how can He expect man to be saved? Napakay maluwas ana. Paul, ingon si Pablo, of course, walay maluwas. Wala nag-expect ang Ginoo sa tao nga ma-perfect ka. God is expecting you that you will realize nga dili ka perpekto. I will say it one more time. Wala naglaom ang Ginoo nga mahimo kang perpekto. Ang gilauman sa Ginoo nga you will acknowledge nga dili ka perpekto. Kay sa dihang you will realize, sa dihang i-acknowledge nimo nga dili ka maluwas sa imong kaugalingon kay you are not perfect. That's the time that you will run, that you will hide to the grace of God. Can you say amen? Hangtod nga ang tao dili mag-recognize nga dili niya kaya ang kaluwasan, dili siya mudagan, dili siya mutago ngadto sa grasya. Munang Paul is saying in chapter 1, all of us need the gospel. Because it is the power of God to save man. God is not expecting us to be perfect. God is expecting us to recognize that we are not perfect. Mga igsoon, dinhi ko mag-end aning bersikulo. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. I will focus on that phrase, always give yourselves fully. Kanunay. Igsoon, sugda nato dinhi. Kining word nga, give yourself fully. Unsay standard sa Ginoo sa pagpangalagad? Unsay standard sa Ginoo sa atong pagsimba? If we will ask that question, tama no? Unsay standard sa Ginoo sa pagsimba? We think nga God will receive us tungod kang Kristo. God will show His mercy tungod kang Kristo. That's right. Pero wala na usab ang standard sa Ginoo mga igsoon. Gusto ang Dios sa kinasingkasing nga pagsimba, gusto ang Dios sa matinud-anon nga pagsimba. Give yourself fully to the work of the Lord. Always. Dili panahon bakanti ka? Dili panahon maayo kag lawas? Bisag maot ang imong lawas, bisag nagbalatian ka, always give yourself fully to the work of the Lord. Dili lang panahon nga ayahay ka. Bisag nagpait ka, always give yourselves fully to the work of the Lord. Why? Because this is the standard of God. Mao ni ang standard sa Ginoo. Doon ay po si Sister Kit sa Salters ba to? Ganahan daw siya pastor nga mawali bisag sakit ang wali. Kaya pwede din ko magwalig sakit kay ganahan si Kit.
Ingon siya diri, always give yourselves fully to the work of the Lord. Igsoon, klase-klase ang tao sa simbahan. Klase-klase. Akong i-encourage ang mga igsoon nato nga nasa atong online service today. Nga kung wala ka pa diha kang Kristo, dawata si Kristo nga imong Dios o personal nga manluluwas. Og pangitag simbahan diin magamit sa Ginoo ang imong kinabuhi. Commit yourself to the church. Diri sa atong offline. Igsoon, tama na, husto na. Let us commit ourselves to the church. Dili na tanang makasimba lang ta kung bakanti ta, makasimba lang ta kung luag ta, makasimba lang ta pag mayroong lawas. Let us do our best. Let us give ourselves fully to the work of the Lord. Igsoon, klase-klase ang tao din hisulod sa simbahan. Doon ay hinawayon, doon ay madinaygon, doon ay bully, doon ay sa tawagan na, supakira, doon ay libakira. Grabe sa kita na, Pastoroy, tinuod. Tama? Or tama? Lahi. Tanang klase sa tao nasa simbahan. Nalay uban nga, less libakira, pero libakira Japon. Less lang. Pero igsoon, let me give you one good news. Tinuod, klase-klase ang tao din isulod sa simbahan. Pero din mo makita ang pinaka-nice nga tao sa tibuok kalibutan. Those people inside the church. Tinuod, mga libakira ni sila, pero arang-arang na lang sila kaysa atong silingan ninyo. Hello, somebody. Tinuod, mga badlungon ni sila, pero alang-arang na lang ni atong classmate ninyo. Tinuod, mga bully ni sila, pero arang-arang na lang ni kaysa atong silingan ninyo. Kaya nga naman, nakaila na sila sa Ginoo. What advantage do they have? Because they know the truth. They know God. Kung say kalainan, dako kay kalainan. Of course, we're not perfect. Makapamakakta usahay, makapasakita sa atong isikata usahay. Pero we are the nicest people of the world. People inside the church. Can you say amen? Wala ko na ingon perfecto ta, pero arang-arang na lang ta. And that is why, mga igsoon, be part of the local church. Sa ato po diri nga mga Kristohanon na. Kristohanon, simba na ta. Simba na ta. Pastor, busy yun, pastor. Pastor. Igsoon, bisag unsa ta ka busy, walay rason nga dili ta makaabot sa simbahan. I will say it again. Walay rason nga dili ta makaabot sa simbahan. Kita ha, apil ko. Busy ka, i-unload imong schedules para makasimba ka. Hello, somebody? Gikapoy man ko, pastor. Ayaw nagtrabaho pag Saturday para Domingo makasimba ka. Daghang tag mga rason usahay, no? Naglain man ang akong paminaw, pastor. Basta makaya pa, simba ta. Bisag unsa nato ka busy, simba ta. Walay rason nga dili ta makaabot sa simbahan. Igso, nakahinomdom ka, giayo na ka sa Ginoo. Tung sa una nagsakit ka, giayo na ta sa Ginoo. I believe kitang tanan naka-experience sa kaayuhan sa Ginoo. Nakinomdom ka, atong wala kay trabaho, nangayo kag trabaho sa Ginoo, gitagaan ka. Naka-experience ta sa kamayo sa Ginoo. Hello, somebody. Tanan ta naka-experience sa panalangin, sa grasya, sa kaluoy, sa Ginoo. Pero Domingo, asa ta. Prayer meeting, asa ta.
why we are so bold in preaching that going to church is so important. Why? Igsoon, walay motubo nga Kristohanon nga mag-inusara. Walay motubo. Pangitag liso, itanom didto sa bukid. Ayaw painiti, ayaw bungkala ang yuta, ayaw tubigi, ayaw pahangini. Mutubo ang liso. Mutubo, dili. And I believe it will not grow. Why? Kinahanglan ang adlaw dunay contribution. Ang tubig, dunay contribution. Ang yuta, dunay contribution. Aron mutubo ang liso. Ang nag-atiman, ang nagtanom, dunay contribution. All of them working hand in hand aron mutubo ang binhi. Pastor, nagatanaw mo ko sa online, lahi ang online igsoon, lahi ang naka sa simbahan. Pastor, nagabasa mo ko sa kong Bible, tinuod. Pero kinahanglan nimo moabot sa simbahan. Ngano man? Kuhaon nimo ang adlaw, mutubo ang tanom. Kuhaon nimo ang tubig, mutubo ang tanom. Siguro mutubo man pero niwang. Kuhaon nimo ang yuta, mutubo ang tanom. Because all of them are components of growth. Ang pagbasa sa Bible, importante nga naman, component siya sa pagtubo. Ang paghatag, importante nga naman, component siya sa atong pagtubo. Ang pagsimba, importante kay component siya sa atong pagtubo. Ang fellowship, importante kay component siya sa atong pagtubo. Ang Bible study, importante nga naman, component siya sa atong pagtubo. Kuhaonin mo ang isa ana sa ila, mutubo ka, pero niwang ang imong pagtubo. And that is why we are asking everyone. Labi na sa mga membro nini nga simbahan, I am not asking you nga kung bakanti ka simba na. No. Bisag dili ka bakanti, pangitag bakanti nga makasimba ka. I am not asking you nga kung bakanti ka or kung okay na ka simba na. No. Simba, kinahanglan ka mo simba igsoon. Igsoon, let me remind you this one. Walay maayo mag-inusara. Walay maayo. If you have health issues, walay maayo mag-inusara. You need the church. You need others. You need brethren. Why? They will be there to pray for you. They will be there to help you emotionally, physically, financially, spiritually. Dili ka maayo mag-inusara. Can you say amen? Di ka maayo mag-inusara. Usahay mo yung kaya rin ako ni. No. You cannot isolate yourself. Wala nang kabalo, somebody has been praying for you. And that's why you have been healed. Hunahuna ra nimo nga ikaw rin nagampo, daghay nagampo nimo. Daghay nagtabang sa imo. Hello somebody. Daghay naghilak sa Ginoo para nimo. Daghan. Ang inyong negosyo, nganong buhi pa inyong negosyo, daghay nagampo sa negosyo ninyo. Igsoon, come to church. Come to church. I would encourage everyone, tama na, husto na. Ako, ingon ko sa mga kaugalingon, gipahimuslan ako sa kalibutan sa unang panahon. Gipahimuslan na sa ubang mga tao ang akong kusog, ang akong talento, ang akong kahibalo, bisag jutay lang ni akong kahibalo, pero gipahimuslan ni sa ubang tao. Pero ingon ko nga tama na. Karon gamito na nako sa Ginoo. Ngano man, kay dinhi sa Ginoo walay masayang bisan gamay. Your labor will not be in vain. Dito sa atong trabaho o sayo, mureklamo ta gamay ra man akong sweldo. Grabe akong hago, Lord, pero gamay ra man akong sweldo, pero dinhi sa Ginoo, you will be compensated very well. Can you say amen? Ang imong oras nga gigugol dinhi di ka malkansi. Hallelujah. Ang imong gilingkod diha karon naminaw sa pulong sa Ginoo di ka malkansi. God will always bless you, reward you. Can you say amen? More than that we deserve. Pero sa atong trabaho usay mo reklamo ta usay gamay ra mang sweldo. Murag usay makafeel ta nga
mubo man ang ROI, ang return of investment. Pero igsoon, let me encourage you dinhi sa Ginoo. Let us give fully to the work of the Lord. Fully. Ihatag na to tanan. Let us commit ourselves to the fellowship, to the Bible study, to Sunday worship, to prayer meeting. Anita. Wa ko ningon anita kung bakantita. No, anita. Pastor, busy man jud ko, pastor. And then you have to deload something. Igsoon, bisan kanus dili ta makabayad sa Ginoo. Tama? Pero, doon ako'y mahimo para malipay ang Ginoo. Di na ako siya mabayaran, pero pwede na ako lipayon ng Diyos. Dili na ako siya mabayaran, but I can make Him proud. Una, sugda nato din eh. Let us give ourselves fully kinasing-kasing to the work of the Lord. Musician, tinudanay. Mugunit kag baho, mugunit kag gitara, mugunit kag drum, mugunit kag keyboard, mugunit kag microphone. Fully to the work of the Lord. At ang mga media men, fully to the work of the Lord. Sa mga leaders na nga simbahan, fully to the work of the Lord. Because I know that my labor in the Lord is not in vain. Igsoon, wala ko nag-ingon nga dinhi na ta mamuyo simbahan. Kasi buti pa sa dili na mamuyo simbahan. Pastor, no. Di na kita kabayad simbahan. Mubitaw ta mamalhin na ta. Wala ko ningon na dili na ta mamuyo sa simbahan. The point is, let us live a life of balance. Everybody say balance. Say it one more time, balance. Maningkamot ko dinhi sa akong negosyo. Pero maningkamot po ko dinhi sa akong pagpanerbisyo sa Ginoo. Hello somebody? Nagbilar-bilar ko dinhi sa akong trabaho, pero maningkamot po ko dinhi sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Gikapoy ko dinhi, pero maningkamot ko bisag kapoy, moabot ko dinhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Can you say amen? What I am trying to emphasize is let us live a life of balance. Kung nagmadinaogon ko dinhi, maningkamot ko, nagmadinaogon po ko dinhi sa buluhaton sa Ginoo. Kung successful ko sa kalibutan, maningkamot ko, may mong successful dito sa buluhaton sa langit. Can you say amen? That's the point. Let us live a life of balance. Maningkamot ta. Ihatag ang atong kaugalingon fully to the work and to the ministry